Actually, sir, bilang engineer, at bilang namumuno sa NIA ngayon, confident po ako, masasabi ko po na ito na ang game changer sa agriculture. Yung pong nagawa ng ating Pangulo na convergence project ng NIA with DPWH. Mangyari po, ang laki ng pundo ng DPWH sa flood control. So malaking tulong po ito. Nais kong kilalanin siyempre ang NIA sa napakamalikhaing paraan sa pagtutupad ninyo sa proyektong ito. Hangad ko na patuloy ninyong ipakita ang inyong galing, talino at kakayahan sa paggawa ng mga susunod na mga proyektong patubig para sa ating mga magsasaka upang maparami pa nila ang kanilang mga ani. Sa ating mga magsasaka at mga kababayan dito sa Isabela, ito po ang isa sa mga halimbawa na isinusulong natin sa bagong Pilipinas, patunay ng aming pagsisikap na palaganapin ang modernong pagsasaka dito sa Pilipinas. Tiyak na dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon na sistema. Maaalagaan mabuti ang mga pananim, madami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. Ang inyong pamahalaan ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamarang ito. Huwag kayong mahihiyang lumapit po sa DA, sa Department of Agriculture, sa NIA. Kung sakaling meron kayong mga kailangan sa pagsasaka, magtulungan at magkaisa tayo para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa at para sa ikatutupad ng ating pangarap na wala ng Pilipinong nagugutom na sa pinapanday nating isang bagong Pilipinas. Totoo po yan, Bong Dennis, itong El Nino. Mas gusto ng NIA actually kung maaraw. Dahil sa totoo lang, mas mataas ang yield ng ating palay kung maaraw. So kung actually itong nakaraang El Nino, ang affected lang sa irrigated area. So sabi ko po yung irrigated area, nasakop po ng NIA ay nasa 1% lamang sa kabuuang yung 1.3 million hectares. Ang madalas kasi naapektuhan dito yung mga hindi irrigated So, ngayon pong magtatag-ulan na, abay gusto natin yan kasi magkakarga na naman yung ating mga dams. Lalong-lalo na itong mga reservoir type dams po natin. So, magagamit natin pagdating naman po ng tag-araw. Una po sa lahat dito, yung pagiging seated na ng mga ilog natin, pero ang good news lamang po dito, sa nakaraang pagpupulong namin ng ating Pangulo at ng DPWH, yung flood control projects kasi ng Public Works and Highways ay pwede nang magamit para sa ating mga irigasyon. Ibig sabihin lamang po niyan, meron po kaming convergence sa project ng highways at kami po ang mag-identify yung mga structures na ilalagay. Kami rin po magsasabi kung saan nila ilalagay. At, pero ang magkukonstruct DPWH. So ito naman po ay suportado rin ng pamuraan ng Kongreso at mga congressman natin. Yung 3 araw nga po ng pagpupulong namin sa Congress, nakaharap namin lahat ng mga congressman doon, yung iba't ibang partido, wala ni isa man na nag-object dito sa ideya ng ating Pangulo. So, malaking, actually sir, bilang engineer, at bilang namumuno sa NIA ngayon, confident po ako, masasabi ko po na ito na ang game changer sa agriculture. Yung pong nagawa ng ating Pangulo, na convergence project ng NIA with DPWH. Mangyari po, ang laki ng pundo ng DPWH sa flood control. So malaking tulong po ito. Sa 2025 funding po ito magsisimula, sir. Actually, madami na po mga congressman natin ang nag-endorse sa DPWS doon sa mga request namin project. Kasi identified po namin ito po yung mga sabo dams na pwede na namin gamitin diversion dam. Yung mga impounding dams, yung mga river impounding projects, mga slope protection na kailangan po ng NIA. Ito pong dredging, may mga pinapadredge po kami, yung mga weir type dams, ganun din po yung mga farm to market roads. So, sir,
kung tutusin mo, ang budget lang ng NIA na nagagamit natin sa infrastructure ngayon, nasa 30 billion na, no? Pero ang budget ng DPWH sa flood control, for this year alone, 349 billion. Kaya, kung tutusin mo, sir, ang problema lang kasi natin sa agrikultura, yung tinatawag ng low productivity. Kaya ang sagot sa low productivity is irrigation. So kung ganito ang mangyayari na pagtutulungan ng DP at ng NIA, talagang uunlad po ang ating agrikultura. Ang totoo niyan, sir, bihira po yung ganyan problema sa amin. Ano? Kung meron man na isolated cases lamang yan, kasi mangyari po, ang totoo niyan, itong ating mga farmers, ang katuwang ng NIA sa tinatawag na operation and maintenance ng ating mga tanan. Ang talagang nagiging problema lang ng NIA, yung nagiging silted, yung ating mga irrigation canals. Ano? Kaya noong nakaraang taon, di ba, nag-turn over ng ating Pangulong BBM yung 141 units sa NIA, na backhoe, malaking nakatulong sa amin sa pag-clearing ng aming mga canals. At this year, meron na naman ganun karaming mga equipments na ipapamigay ng ating Pangulo. Siguro, if not this month, i-turn over, early July. Magto-turn over na naman po kami ng mga heavy equipments. Madali lang po sa amin yun, sir. Ang short-term solution namin actually, sisimula na namin sa October, ay babaguhin lang namin yung cropping calendar. Kasi alam naman po natin, katulad dito sa, for example, dito na lamang po sa may parteng Nueva Ecija. Ano po? Dati kasi ang cropping calendar dyan magsisimula ng December. Magtatapos po ng March o kay April, tapos magtatanim naman po ng June, July, ano? Yung kasing June, July na magtatanim ka, abutin ka talaga ng ng mga bagyo. So, ang gagawin namin, sir, babaguhin namin cropping calendar, no? Igagawin namin October, magtatanim na kami. Mag-aani kami ng January, February, and then magtatanim ulit, mag-aani ulit ng June, July, no? Para maiwasan natin yung bagyo. Hindi lang yun. Tataas ang yield ng ating mga farmers kasi nga maaraw, no? At pagdating ng wet season, yung mga farmers natin pwedeng mag-ratoning na lang para yung ratoning kasi, sir, konti na lang ang kapital mo doon kasi sasabugan mo lang ng isang sakong abono yan, okay na, no? Yung medium term solution naman natin, sir, ito naman yung partnership natin with DPWH. At kailangan ng magtayo tayo ng mga diversion dams, mga impounding dams, kasi itong mga struktura na ito, 1-2 taon lang matatapos to, ano? At meron pa pala, ang NIA ngayon, napakarami po kaming projects ngayon, yung mga solar pump irrigation projects. Ano? So yun din ang tinatayo natin. And of course, yung pang long-term solution natin, yung pagtatayo ng mga reservoir type dams. Tingnan niyo, sir, yung Magat at saka itong Pantabangan Dam natin, natayo pa yan noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang laki po ng tulong ng mga yan kasi pag tag-ulan, sinasalo niya yung mga tubig baha, no? At iniipon natin sa dam natin para pag-release natin sa tag-araw, pakinabang. So, ibig sabihin, may pakinabang ka kapag tag-ulan, may pakinabang ka din kapag tag-araw. So, yun po yung ating dapat itayo ng mga infrastruktura. At ito naman po ang ginagawa natin ngayon sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos